hinahawakan na mataas na ebidensya para i-impeach ang ating Vice President Inday Sara Duterte. At kami po ay titindig at tatayo, ipaglalaban namin ang karapatan ng Vice President at ng inang bayan. Hindi po kami magpapahinga. Tuloy-tuloy po kami sasama at makikibaka para sa kinabukasan ng ating mga anak, ng ating bayan, ng ating kaapu-apuhan. Ipinaglalaban dito ay hindi ang isang tao lamang, kung hindi ang pinaglalaban dito ang kinabukasan ng inang bayan. Kaya po tayo lahat, mga kapwa ko Pilipino, at dito sa lungsod ng Pasay, lumaban tayo, manindigan tayo, tindigan natin ang laban natin para sa ating kinabukasan. Kung titingnan mo po yung mga gustong magpa-impeach sa BP Sara, kay BP Inday Sara, mana-mana po sa ating presidente. Bangag din po eh. Yes. Tingnan niyo po Yan. yung isa humawak ng piatos, ngiwi. Yung katabi po nung ngiwi, sumasayaw sa bilibid. For God's sake, sabi nila wag gamitin ang pangalan ng Diyos. Pero tingnan nyo naman, alam nyo, nakakalungkot eh. Yung mga kumakampi sa mga gusto ng impeachment, dalawa lang po yan eh. Either may mga illegal na gawain o kaya mga bangag. Lahat naman po ng galit kay Tatay Digong, mga nasagasaan po niya yan. Sa illegal na droga, illegal na gawain, sa mga ganid na gusto magbulsa na magbulsa. Tingnan niyo po si Ridon. Galit na galit ng gagaliite. Yung kamukha po ni Mr. Bean, galait, ano po ni Coke? Yan, sabi po ni Sir Bong, kamukha ni Coke. Galiiting galaite. Bakit po? Lakwat siya daw po yan kasi. Nung nilagay po ni Tatay Digong, ng dating presidente natin, wala pong ginawa kundi maglakwat siya. Kaya po, gigil na gigil. Sino po ba mga gusto mag-impeach kay BP? Mga oligarkiya na gustong mahawakan ang politiko. Mga simbahan, mga reliyoso daw. Pero asahan mo, kampi sa komunista. Pilipinas. Huwag po nating daanin sa usaping politika. Daanin po natin sa pagiging Pilipino. Bakit po ba? Tayo po hospitable kung tawagin ng mga Pilipino pag hindi mga kilala. Pero tingnan niyo po ginawa sa dating presidente, pinakidnap. Matanda na, may sakit na. Yan po yung mga galit sa mga BP. Gumagante dahil nasagasaan po ng tatay niya. At mga komunista, inuulit ko mga komunista. Mga madre po, pero damit madre lang po, mga pari po. Yung pare, adik dati, ngayon galit na galit din sa presidente. Tingnan niyo naman po yung mga background. Tingnan po natin yung mga gusto magpa-impeach sa BP. Saan kayo nakakita na ang gusto magpa-impeach sa BP, sumasayaw sa bilibid? Nakikipag-negotiate sa mga big-time drug lords. Nasaan po yung utak natin? Lahat po tayo nakapag-aaral. Minsan nga po yung elementary, mas magaling pa sa mga nakakatanda eh. Pilipino po tayo lahat, dapat nga po hindi tayo nag-aaway-away. Kaya hindi po tayo umuunlad. Kasi pagdating po sa politika, may kinikilingan po tayo kahit baluktot. Kahit kuhap, kinakampihan natin. Mapa national, mapa LGU, kuhap! Napakakuhap po na. Sana po sa 2028, magising po tayo. Huwag po nating isipin dahil nakikinabang tayo, kaya doon tayo sa kuhap. Tandaan po natin, lahat po tayo mamatay. Ngayon pa lang po, pumuntos na tayo sa Diyos. Ngayon pa lang po, pumuntos tayo. Pumuntos na po tayo, nagkakagera na nga po tayo, impeachment pa rin kayo. Sa kayo nakakitang gobyerno, lahat po ng gobyerno sa Asia, ang pinag-uusapan, gera. Naputya yung mga kongreso, impeachment pa rin.
Nagkangiwi-ngiwi ka na, ngiwi-ngiwi na. Impeachment pa din. Sus Mariosep naman. Pero pag isang vlogger dyan, yung malaki tenga, gusto daw makapag-debate sa BP. Sus Mariosep, papatulang ka ba ng BP yung nakalaan ng tenga mo? Alam niya, yung mga gustong makapag-debate sa BP, kahit po yung mga nakaupo dito, kay ma'am, lahat po dito, kayang-kaya pong i-debate yung taong yun. Tandaan nyo, basta po nasa paninindigan tayo, katotohanan, at may Diyos, lagi po sinasabi ng BP, Diyos at bayan, hindi po tayo maliligaw. Sisiguraduhin po namin, nagigisingin po namin ang puso ng Pasayenyo para tumayo at lumaban para sa katwiran at katotohanan. Hindi po pwedeng tanggalin ng 254 elected congressman, 64 party list at 24 senator ang isang inilek o inihalal ng taong bayan na may botong 32,200,000. Hindi po pwede yan. Para saan pa ang COMELEC? Bukod siya yung dadaya, para saan pa ang eleksyon? Asaan ang democratic process sa ating bayan? Kaya kami po sa lungsod ng Pasay, gusto po namin iparating sa bawat sulok ng aming barangay, ipinaparating po namin sa aming representative. Dapat ang boses ng Pasayenyo ang tanungin mo bago ka pumirma. Kailangan tanungin mo ang mga Pasayenyong naghalal sa'yo sa House of Representatives. Kaya nga namin tinawag representante. Hindi pwedeng pipirma ka lang dyan para sa maleta. Hindi po pwedeng pipirma ka dyan at sasabihin mo, the will of my constituency. No! Gusto po namin isigaw ngayong hapon na to. Kasama ang lahat ng naniniwala dito sa isang magandang liderato ng ating magiging Pangulo, Inday Sara Duterte. Tayo po sa lungsod ng Pasay ay una pong sisigaw na no to impeachment. Sana po naisagot po namin ang tanong mo, Brad, no? At ang isa mo pang tanong, pag nagkaroon ng usapin tungkol sa impeachment, kung susuporta ang Sama-Sara, sasama po ang Sama-Sara at ang buong lungsod ng Pasay para po ipaglaban ang isang lideratong pag-asa ng ating bayan. Una po sa lahat, ano po talaga ang jurisdiction? Meron po bang karapatan ang House na mga nag-i-impeach kay VP Sara na nasa posisyon nila at nagre-represent kuno sila ng kanilang constituents? Nire-represent po ba ng ating representative sa Pasay kayong mga constituents? Nararamdaman niyo po bang represented kayo sa House of Representatives? Hindi po! Kasi po lone district tayo eh. So having said that, yung tanong niyo po tungkol kay Trillanes, ano po kasi yung standing niya para magsabi na meron siyang mga ipe-present na proof or evidence laban kay VP Sara? In the first place, ano po yung kaugnayan niya? Dapat i-establish niya yun. Bakit ba siya nandyan? Sino bang nagpopondo sa kanya? Ano ba ang kanyang legal standing para mag-appear to become a witness? Kasi po ang witness ay merong personal knowledge. Di ba po, pag sinabing witness ka, you have personally seen and heard. So kung meron siyang personal knowledge tungkol sa mga ibinibintang nila na anomalya na ginawa ni VP Sara, dapat direct personal knowledge na yon for him to be a credible witness. Pero dahil puro hearsay nga, puro kinausap niya yung mga pwedeng mag-witness kay VP Sara, tapos siya yung tatayo doon para magsabi kung ano yung mga magiging basis niya, wala po talagang credibility. So ang tanong po natin, ito po bang mga
tumatayo laban kay VP Sara ngayon sa impeachment, talaga nga po bang they represent the will of the people? Kasi hindi naman po talaga nila nire-represent yung boses ng taong bayan. In the first place, yung binanggit po kanina na COMELEC, ang tanong ko po sa mga Pasayenyo, naniniwala po ba kayo na ang mga nakaupo ngayon ay sila talaga ang inelect ng mga Pasayenyo? At walang padding, at walang dagdag, at walang bayad. Yung totoong labanan na pinipili na po ng mga Pasayenyo para mag-represent sa atin, sila po ba yung mga nakaupo ngayon? So, yun din po, kay Trillanes sa ating House of Representatives, ano po yung standing nila at jurisdiction nila para magkaroon ng karapatan na i-pursue itong proceeding na to against VP Sara na sinabi nga po ni Vice Bong Tolentino na elected by 32 million people. Ayun po. Ang paluwag lang. Ay, Ayon kasi kay Ombudsman Boying Remulla ay handa daw siyang tumulong sa House of Representatives lalo na sa salin ni VP Sara. Dapat ba? dapat po bang tumulong ang ombudsman sa pag-present Yes po, ma'am. ng SALIR? Ni VP Sara sa House of Representatives. Supposedly po, ang ombudsman ay impartial. Tama po ba? Dapat wala silang kinikilingan. Kasi sila ang nagpro-prosecute sa mga corrupt at sa mga may kasalanan. Pero for them to help, makikita na talaga natin yung mga biases. Di ba? Obvious naman eh. The more po nilang kinikilingan yung mga lumalaban sa mga Duterte, the more po natin nakikita na planted lahat. Di ba po? Sa kanila yung tao sa mga opisina, sa kanila yung tao sa mga ahensya. So, dumudugo na po ata yung puso ng taong bayan, pero napipil nyo ba na parang helpless tayo? Yes. Ano po yung mga pwede natin gawin? Yung mga ganitong ino-organize na mga grupo, we can really do signature campaigns, mag-sign up po kayo bilang member, magpa-sign up po kayo. Ako po pag nag-parlor, nag-tricycle, nag-taxi, nag-grab, tinatanong ko po, Duterte po ba kayo? Tapos meron po akong mga kinukuwang number nila. Tapos tinatanong ko, willing po ba kayo mag-sign sa Kami Naman Tayo? Tapos binibigay po nila, willing po ba kayo magbigay ng ID para po makapag-submit tayo ng petition sa Supreme Court? Ganon. Willing po ba kayo mag-participate? Kasi yun po yung legal process. Hindi naman natin pwedeng asahan na lang yung pag-iingay sa Facebook. Hindi naman natin pwedeng asahan yung pagrarally na lang sa mga kalye. Kailangan po, meron po tayong gawin na concrete na mga aksyon para po masabi na yung nagre-represent po dito sa amin sa Pasay na nakaupo doon ay hindi niya po talaga nire-represent ang kanyang constituents. Ayun po. Thank you po.